139, versikulo 23 hangtod sa 24, ikaduha. Psalms 5 verse 8, Manduki ako, O Jehova, sa imong pagkamatao, tungod sa akong mga kaaway, tuliron mo sa akong atubangan ang imong dalan. 139 verse 23 to 24. Susiha ako, O Diyos, o hibaluy ang akong nasingkasing. Sulay ako, o hibaluy ang akong mga hunahuna. 24. O tanawa kung kanako aduna bay dalan sa pagkadaupan. O manduwi ako sa dalan nga walay katapusan. It was the psalmist. I don't know kung si King David bagyapon ang sulat sa 139. Atong tanawon. Si King David yapon sa chapter 5 ug sa 139, it was King David nga nagsulat ani. Actually, kanta ni siya mga igsoon. Kaya kining Psalms, awit man ni siya. Kanta ni siya, mo niyang gisulti. He asked the Lord, ingon pa niya kung sa English, lead me, O Lord, in thy righteousness. Sa verse 24 sa 139 siya, and see if there any wicked way in me, and lead me in the way of everlasting. In the way everlasting. He asked the Lord na giyahan o manduan siya. Tanan, ningong amen. Gusto kong magadala sa pulong sa Diyos na naasa sa iyong nagkautuhon. Kinabuhi nga giniyahan sa Diyos. Pwede ba ito ilukuan atong mga ulo matamputa sa Ginoo Lord? Amo kang ipasalamatan tungkol sa imong pagkamaayo. Salamat sa tanan nimo pagkamaayo kanamo Dios. Dili igo Ginoo. Unsa man ang among maayo nga buhaton para kini kabayran. But you don't require it in a way, God. Salamat niya ng panahon. Igo na, O Lord, hallelujah, alam kanimo nga mo representa kami sa among kagalingon alang sa paghalad sa mga pagdahay o pagsimba diha kanimo. O tuguti, Lord, o kami nangamoy ang dagahangin o dagapanginaon nga imo kini gikahimot o Dios. Bisa pa man nini mga dawa ni mga taknaan kami magapatalinghob sa imong mga pulong. Give us a heart and a mind that willing to receive and accept your words. Help us to be humble, God, nga imong matudluan, imong matultulan, imong magiyahan sa imong mga pulong, Ginoo. Ngun man ang among kagalingon musubmitar diha sa imong kabubuton. We thank you so much and we give you all the glory. In Jesus Christ we pray. Amen. So kao sa atong balakaga sa magsunod. Praise the Lord. Hallelujah. Magtimo na mo sa pagpangulito ng Igsoon. Sa dili pa dahil ko makalimot. Sa dili pa kumawali ng Igsoon pa kung open sa last nga meeting na mo sa San Pedro mga Igsoon. Nihatag si Pastor Region Orias. Nihatag siya og leader mga Igsoon kung ano sa itong district presbyter. Isa kini ka request letter mga Igsoon po about sa yuta nga i-purchase sa atong iglesia sa Malimono mga Igsoon po. O dito mga Igsoon po na dumog na mo na nagpakitabang siya mga Igsoon po, particular sa section 1 kay pinakaroon nga nabulag na ang section 1 nga Agusan o Surigao del Norte. Pero Surigao del Norte na lang yun mga Igsoon ko compose ang section 1 o gamay na lang yun. Siguro na lang ni sa mga 20 plus nga churches, 25 or 27 nya ang licensed ministers 30 plus. So gamay na lang yun mga Igsoon ko. O dito sa iyang request nakabutang dito mga Igsoon kung ang palitono nila ngayon is worth 1,000 per square meter.
So sa una, ang baligya ato sa tag-iya 1.5 per square meter. Pero karon niubos mga igsoon o itagan sila discount na 1,000 per square meter na lang. So nibarato siya mga igsoon ko. So mga tong inihangyo ingon na atong section 1 presbyter mga igsoon kung natabangan na to ning matag ang uban na to kayo nila nga dito lang tayo within the pastor lang to, pero ni-request si Pastor Oscar nga basta pwede na to idala sa local church para mas madako-dako pa ang tao. Ang tanan minupin pero minakot nagingon mga igsoon ko kung gusto ka panalangin nga gikan sa Dios mo invest ka diha sa buluhaton sa Dios. Hello. Ang tanan, praise the Lord. So, mag-invest ta mga igsoon ko kay si Pastor Region gikan ni sa Timamana Church. Anak ni Manay mga igsoon ko. Ikatulo ni nga anak ni Manay ni Anseya mga igsoon ko. So sa lahat ng pagka-istorya, bunga gihapon ni siya sa ato ang iglesia mga igsoon. Ang tanan ng amen. So mo raise ta of funds to support mga igsoon ko. Dili na lang muna ko di na lang ko mo demand sa inyo kung pila ninyong gusto nga ihatag o kinsa gusto mong ihatag. Kung gusto mo nga mo tabang sa bulaton sa Ginoo sa pagpalit sa mao nga yuta, doon lang mo kang mama palista ninyo kung na mo ihatag mga igsoon ko. O tanaw na to kung pila ang maabot nato nga kantidad para itabang nato sa pagpalit sa mao nga luti na igsoon. Kaya kung naalala luti, nasabi ko nga sayon o dali na lang yun ang magpatukod mga igsoon. Wala imposible sa Ginoo. Ang tanan niyo, amen. Ang Pastor Rick starts, think big, starts small. Tanan niyo, amen. Ingon pa sa kung dito may sa summit mga igsoon ko. Ingon pa ni Reverend Haney, kung nagampo ka sa Ginoo nga, ang imong giampo kuno sa Ginoo, posible nimo nga mabuhat. Ayaw na lang na iampo sa Ginoo. Buhatan na lang na dito. Tanan niyo, amen. Pero kung ang imong gihuna-huna imposible na mahitabo, kana mo imong iampo sa Ginoo. Ang tanan niyo, praise the Lord. Tanan niyo, amen. Tapos ko'y nabasa sa libro mga igsoon ko. Nga kung ang imong vision kuno imposible alam sa uban o alam nimo. That's the true vision. Tinuod ko na ang vision. Kay kung ang vision anang kaya ra nga buhaton, murag useless, murag mahambong nga diba? The same as with that. So, dako nga kantidad nya alam sa ilaha labi na sa capacity karon sa Malimono Church. Jutay panon pamanggid sila mga igsoon. So alam sa ilaha, imposible yun nila nga ma-purchase. Kung naay 10 by 10, so pila na? 100,000. 20 by 20, 200,000. 300,000 kung 30. Hinginan na mo, nangutaan namin kung pila ilahan ko. Depende na daw sa maabot sa kwarta. Pwede lang, siguro na 30 by 30 nimo. That's 300,000. Wala imposible sa Diyos. Ang tanan niyo, praise the Lord. Amen, hallelujah. Sa Bible, mga igsoon ko, sa mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo, wala yun milagro. Di ka makaingog milagro kung sayon ra o dali ra ka buhat. Ang tanan niyo, amen. Tanan niyo, praise the Lord. Muna salamat sa Diyos. Kita, naghatag mga kasinatian na niya mga igsoon ko na wala dito magdahong na mahitabo. Pero nahitabo. Wa ta magdahong na atong mabatunan. Pero atong nabatunan, dili tungod sa atong kagalingon, kundi tungod sa Diyos na atong yawanan. Amen.
Kinabuhi nga giniyahan sa Dios. Tanan ngay kinabuhi nga praise the Lord. Obvious, it's very obvious kitang tanan nga na dinhi. Doon na patay mga kinabuhi. Amen. Ang tanan ninyo, amen. Umato ka sa mga tourist destination, mga igsoon. Dili gyud mawala ng mga tour guide. Diba? Kaya kasagala na sa tourist destination, mga nindot na mga lugar, mga turista, kaya mga dili taga diha, mga langyaw. So di gyud ka maswito. For example, sa kanang mga bukid, mga mountain hiking, di gyud na manaka ng mga hiker, mga igsoon ko, kung wala sila guide. Kay wala sila katuod sa saktong nga dalan nga ilang subayon. So kinahanglan sila nga mubayad og tao nga maoy mugay nila para matultulan nila ang saktong nga dalan padulong sa ilang destinasyon. Ang ilang serbisyo ingon nga tour guide mao ang paggiya o pagtudlo sa mga turista sa husto nga dalan padulong sa ilang mga destinasyon. Ano ito, sir? Ito po tayo daan para laktod. Ito po yung explain na nyo. Dito po si Lilipin. At ito na po tayo. Punta na tayo dito. Dahan-dahan lang, sir, ha? Kasi malapok yung agianan. Kung di ka maminaw sa tour guide, posible nga mapaakan ka tamubuan. Malubong ka sa lapok, ingagir ka agi, anong dihagib ka. So ikaw nga tourist, ikaw nga turista, musunod ka. Kung sa tour guide, dito ka, musunod ka. Para safety ka na makaabot sa imong destinasyon. Ang tanan, you praise the Lord. Kay sila ang labing suwito sa maong lugar. Ug ingon nga turista, kinahanglan ka na maminaw sa giya sa maong tour guide. Mingon ang tour guide nga, diri lang ta, relax lang ta diri, kay delikado pa. Kaya na may panahon labi mag-hiking, na may panahon mag-after sila gabi, ka na ngit-ngit na, mingon ang ilang guide nga, dili na lang ta, mag-pitch na lang ta diri 10, paabuto na nato na mabuntag kay delikado na nga latason ang lasang karon kay gabi na daghan og mga malalang mananap. Nga kung dili ka maminaw, adto kita. Tukbon ka niyag balakon. Antanan ni ko kami. Sa lakon nga pagkaistorya, wala gyud mga turista nga magbuot-buot ug maguna-una sa ilang tour guide. Ang tanan yung amen. Gikinahanglan yung kang musunod unsa man ang iyang imandok kaninyo nga mga turista. Kung dagat, kaya na may tawag ng island hopping, so naanay yung turista. Kung may ang turista nga, itaon ninyo ang inyong life jacket, itaon na. Ayaw diha langoy, kay naay mga shark diha. Ayaw langoy, kay mulangoy ka diha. Kilawon yung ka. Ang tanan niyo, amen. Ang tanan niyo, praise the Lord. Sama po niya na ang atong kinabuhi. Ang tanan niyo, praise the Lord. Sama po niya na ang atong kinabuhi, mga igsoon ko. Ingon nga nangalagad sa Dios, kinabuhi nato ug ang atong pagpangalagad. We are heading into one destination ug nagdepende kung kinsa ang nagiya kanimo ang imong mamahimong destinasyon. Ang tanan niyo, praise the Lord. Amen. Normal. Kung ang imong kuhaon nga tour guide mo kada, kanang dili legit, nagpakaroon inon ra nga nakatuod, na isa nga madalan, asa mo ka? Dili man to sa una. Dili man miniagi ato sa una. Agahong pitik sa kasing-kasing mo din. Impas na taan niyo. Nakaabot ka taan ni. Abot lagi taan ni. Mubalik, gutag dili di mao. Ang tanang ngong email. Alam ka ni mo, dili ko ka mo salig. Nga naay
Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Ano magbantay tatin sa atong sundon. Mo nang ingon si Ginoong Jesucristo, looking unto me, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ingon ang pulong sa Diyos. Amen. Kay karon, pirtindaghanag relihiyon. Tinuod man, walay relihiyon nga makaluwas. Ambot na akong pasabot, ambot pasabot ana nga word. Walay karatula sa relihiyon nga makaluwas. Pero naay relihiyon, karatula sa relihiyon nga maka-impirno. This is our guide. Mao na atong tour guide. Kini atong gipasilungan. Kini atong gipasilungan na iglesia. Susiha ba kayo kung nagtudlo pa din nato sa eksakto nga daan padulong sa kinabuhi na wala katapusan. I will give you an authority. Tagaan ta mong otoridad imong ka pastor dinhi. Pero tagaan ta mong otoridad nga magwali na gani ko nga wala sa insakto, wala sa kamatuoran, badlong ako ninyo. Ayaw mo tuon ako, ayaw mo paminaw nako. Ang tanan, we praise the Lord. Ingon pa ni Pastor Cesar, last ministerial summit, superintendent ko. Pero kung gisugo ta ka sa usa ka butang na wala sa atong article of faith, wala sa atong bylaws, ug labaw sa tanan wala sa Biblia, ayaw ko sunda. Tanan, we praise the Lord. Ibang mga tao, mga isoko, sahay, masubraan na kabrahay, murag mula bahaw na sa Ginoo, maghimo na kaugalingon, mga isoko nga doktrina, di na ito kinahanglan ang altar calling, di na nato kinahanglan mamuhilat, ingon magani si Haring David, na sa dihang mahuna-hunaan iyang kamaayo sa Diyos, mapuno sa pangiyang unlan. Hallelujah! Every time na ma-remember nato ang pagkamaayo sa Diyos, dili magyud nato kapugan sa atong kaugalingon nga motulo ang atong luha. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Tanan, we praise the Lord. Depende kung kinsa ang nagiya nimo. Duha ra man na. Ako nag-iingon gahapon, duha ra ka destinasyon. Amen. Walay tunga-tunga. Walay neutral. Di ba? Duha naman. Kung dili ka langit, impirno. Kung dili ka maayo, dautan. Wala may tunga-tunga. Wala may dili maayo, dili po dautan. Regular. Wala may regular. Yung sa mga bata, sa una, pero nila ko nag-iingon. Namalagin ang mga bata. Ano sa man mo? Bila may mga edad? 10. Pobre, regular dato. Pobre, regular dato. Pobre, regular dato. Pobre, pobre mo. Tulog ka distinction. Pobre, regular dato. Wala may balaan, regular, dautan. Sa mga regular pastor, dili balaan, dili po dautan, regular lang. Naabay mo na na? Wala. Doon lang ka destinasyon ang ingon sa Biblia. Kung dili ka sa paraiso, ngadto ka sa impierno. O nagdepende kung kinsa nagkiya nimo ang mahimo nimo nga destinasyon. Kung gitugutan nimo ang pulong sa Dios, mo ay mahimong giya sa imong kinabuhi, then 100% you will be in heaven. Your destination will be in heaven. Oh, hallelujah. Kaya naman, kay ang pagpatuyang sa kaugalingon, di maghatod ka nato sa maayong destination. Sa may nakaadto na dilig langit, ingon ang Biblia, walay nakaadto dito gawas, tugikan dito nga mikanaog.
Muna ingon si Jesus, I am the way. Muna kung nangay magwali din nga pastor, dili na siya magwali sa iyang kaugalingon, hinahanglan ang iyang basic foundation, mao ang Bible. Ayaw mo pagtuan ang basic foundation of truth, dili ang Bible. Oh. This is our basic foundation. Mao ni ang atong mapa, mao ni ang atong kumpas, mga igsoon ko. Mao nang kung magwali ta, kinahanglan mao ni ang atong gamiton, mao ni ang atong kuhaan nga referensya. Ang pagpatuyang sa kagalingon dili maghatod kanimo sa maayong destinasyon. Unang Timoteo 5 versikulo 6. Dinhi babaeng balo, ay mo kabalata mo mga babaeng balo. Dili ni kamo. Mao lang gikuhaan ni Apostol Pablo o example. Apan ang babaeng balo nga mapatuyangon sa kaugalingon, bisan papatay na, bisan samtang buhi pa sila. So di ato niya bless mga babaeng balo. Kita ang tanan. Bisan kinsa nga mapatuyangon sa kaugalingon, patay na kuno siya, bisan buhi pa. Hello. Bible lang lagi mo na ha, dili na ako. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Muna sa atong pagpangalagan, dili gyud ta magpatuyang sa atong kaugalingon, dili gyud ta magpatunhay sa kaugalingon. Gusto nini atong unod, nini atong lawas, nini atong kurap nga unod, kurap nga kinabuhi, mga igsoon ko. Kinahanglan nato ni hala diha sa Dios. Ang tanang praise the Lord. For it always lead to destruction, to death and eternal damnation. Basta na ito ang Revelation 21 verse 8. Apan alam sa mga talawan o sa mga dili matinuohon o sa mga malaway, alang sa mga mamumuno o sa mga makihilawason o sa mga lumayan o sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos o sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang kalayo, mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo o asupre, nga mao ang ikaduhang kamatay. All of that pagpatuyang sa kaugalingon. Hello. O ang ilang adtuan, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo o aso. Muna ingon si Jesus Christ, kung gusto kang musunod ako, you have to deny yourself. Hello. You have to deny yourself. What is self-denying? Dumilian nimo ang tanang gusto sa imong kaugalingon. Hello. Hello. Ang tanang praise the Lord. Dumilian nimo. Kaya usahay. Masay gusto ani nga itong kaugalingon. Gusto mo pa itong patunay. Diba? Hello. Tanang minong amen. Basta alam sa Diyos. You need to deny. Kinahanglan mo i-deny. Kinahanglan mo i-deny ang imong kaugalingon. Dumilian mo ang imong kaugalingon. For that is maunaan pag-disiplina aron nagili magpatuyang kining aton. Hello. Tanan mo amen. Paano to? Ang pagpatuyang sa kaugalingon dili maghatod nato sa maayong destinasyon. Kaya usahay, dini lagi mga lagad ta. Unsa may gusto nato, mao ra atong sundo. Hey, it's not all about us anymore. So,
Kung mga lagad ta sa Dios, it's not all about us anymore. Dili na atong kaugalingon na gusto mao'y matuman nga naman gitugutan na nato nga si Kristo mao'y maghari sa atong kinabuhi. So gusto na ato dili na matuman. Ang gusto kabubuto na sa Dios mao'y anayan na matuman. Tanan mo, praise the Lord. Ang kinabuhi nga giniyahan o ginamanduan sa mga pulong sa Dios maghatod sa maayong destinasyon. Joshua Kapitulo 1 versikulo 8. Basahon na to. Ingon pa, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Insya. Ayaw pag ibulag kining basahon sa kasubuan sa imong baba. Hinunua magpalandong ka ni anak sa adlaw o sa gabi. Grabe. That's guiding. That's guidance. That's leading. Tanan mo, amen. Palandungan ko nimo adlaw o gabi aron himatngunan mo ang pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha. Oh. Kay sa ingon ni anak, ikaw magmauswagon sa imong bana. Oh. For then thou shalt make thy way prosperous. And then thou shalt have good success. Ugunya makabot mo ang kauswagan. Gisultian sa Diyos si Joshua. Tingnan siya kung atong i-reverse or i-rephrase ang ingon sa 1:8. Joshua, ayaw yung biyahe ning akong mga pulo. Kinahanglan imo ning pamalandungan sa adlaw o sa gabi. Imong basahon, imong tun-an, ug imong i-apply sa imong kinabuhi aron magmalampuson ka sa tanang nimong lakaw sa imong kinabuhi. It will be the Word of God. Mo'y nahimo niya nag-guide. Mo'y nag-lead niya adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi. Praise the Lord. Kay kung imong pamalandungan, kung imong obserbahan parahayo mga igsoto, doon nagyoy dako nga kalahian ang usa ka tawo nga nagkinabuhi, nga uyon, nga nagsubay sa pulong sa Dios kaysa ni ato mga tawo nagkinabuhi nga walay pulong sa Ginoo. Amen. Kung gusto ka magmalampuson, gisulti na kung igapon sa fasting and prayer mga isoko sa Psalms chapter 1 verse 1 to 6. Na dito ingon ang chapter verse 1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. He meditates day and night. O sa verse 3, gisulti dito, og siya may sama sa kahoy nga natanong sa dapling sa kasapaan sa tubig na nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kang sandahon dito sa balaya o bisan unsa iyang ginabuhat magamauswagan. Usahay gusto nato dito ang panalangin, pero dili nato gusto buhaton ang pagkamatarong, dili nato gusto higugmaon ang pulong sa Dios. Kung gusto ang panalaginan sa Ginoo, kinahanglan nga kinabuhi sa tas pagkamatarong o higugmaon ang iyang mga pulong. Atong palakpakan ang atong buhay. That's it. That's the Word of God. Kung ang Diyos may mo panalangin, dili siya mo panalangin na shortcut. Sa diyan nangalagad ka, mapanalanginan dayon ka.
excited na ka musimba kay gusto na kang panalangin, no? Kinahanglan i-prove sa imong kaugalingon na nagkinabuhi ka diha sa pagkamatarong. Kinahanglan makita una sa Dios nga imong gigong ang iyahang mga pulong, and then all the blessing will follow. Ano siya? Wala man na dubli ang iyahang panalangin nga ingon adto na lang basta-basta. Sa Job chapter 1, stay dito nga siya bantugan, siya maayo, ug siya adunahan nga tao. Pero naangkon niya kung tanan tungod kay nagkinabuhi siya nga matarong atubangan sa Dios. Hello. Ang tanan, mga praise the Lord. Mga estudyante, mga estudyante, mga praise the Lord. Congratulations sa mga nag-moving up. Nabay ni-graduate na to dire? Wala? Sa elementary, high school, college, wala no? Ha? Si Ron? Graduation na karon? Nag-graduate na. Si Ron, nag-graduate na. First year na si Ron. Grade 7 na. Praise God. Congrats. Sa tanang nag-moving up o graduate, taas pa mo labangon. Say, ang perception sa atong una-una, makahuman lang mag-eskwela, magmalang puso na ka. Ha? Mao na good success kana makahuman mag-eskwela. No. Ingon ang Joshua chapter 1 verse 8. You shall love the word. Kinahanglan imong higugmaon ang pulong sa Dios. Ingon na ayaw pag ibulag, wa man lagi dahil ingon kaso na higugmaon. Ingon na ayaw pag ibulag. Kung gihigugma nimo ang usa ka butang, di mo na tugutan mahibulag na kanina. Tanan niyo, amen. Nanong daghay mga batanon mabiktima sa buhat sa kaaway. At dili na to i-reference na to. Nanong daghay mga Kristohanon mabiktima sa buhat sa kaaway tungod kay kulang sila sa paghigugma sa pulong sa Dios. Pero kung imo na higugmaon labaw sa tanan. Ingon man ang Biblia, pastor nga, Dios lang ang higugmaon. Ingon ang John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dili mo pwedeng higugmaon ang Diyos na mayroon lagad, I love you Lord, and I lift my voice. Sarap ka. Anong goodness of God ba na? I love you, Lord. Dili, mo pasabot ni kanta ka na, gigong pa na ni mo ang Diyos. Hindi man kami mo, I love you, Lord. Lord, gigong mata ka. Pero ang imong kasing-kasing, layo, ingon si Kristo sa mga Parisiyo, sa mga Sadisiyo, kini mga tawhana, nagabungat, nagasulti nga, gigong manila ang amahan, pero layo ang ilang kasing-kasing. Memorize ang scripture, pero wala, di kinabuhi. Ang tinuod nga nahigugma sa pulong sa Dios, nagabantay sa iyahang mga sulod. Hallelujah. Kabalo pa mo unsaan pinaka dako nga kompetensya karon sa pulong sa Dios. Daghan kaway, daghan dili ang kaway dili na mahimuyo. Di na parehas na itong mag-relax ha. Sa kita relax sa matas pagpangalagad, pero ang yawa di na mahimutan. Magsige na lakaw-lakaw. Ay
Ayaw ko na Mr. Break at Mr. Break. Kasi may mo, giigo man ko. Ito, di na may mo yun. Magsikira ng paniin, pagtanaw niya nga, uy, ni aksyon naman basa. Ni aksyon naman so una di man mag-Bible reading, pero karon Bible reading na. Na usa ka kapitulo, usa ka bersikulo kada gabi. Balik-balik lang, 1 John 4:8, that is love. Ingon si pastor, meditate day and night. Ining kagabi, 1 John 4:8, God is love. Pagkabuntag, John 11:35, Jesus wept. Hindi siguro na. Hindi nga nangyayama. Mangita ko ba maagi na ma-distract ako. 21 consecutive times na imong buhaton, it will become your habit. Supog nga na sa yawa nga dili ka makabuhat na 21 times. Instead ng panahon na utana nga mubasa ka, mag-Bible reading ka, mamita siya distraction. Pwedeng gamiton niya ang imong asawa. Imbis na magbasa na kag-Biblia, awayon na kasi mong asawa. O baka sa imong bana, bunog naman yung asawa. Bana na po, ang bana na po'y mag-away. Sa maning isip panahon na kurong na ting ampo, ting Bible reading, maupoy panahon na imo ko, awayon ko. Maupoy panahon na naay, lakaw na importante. O baka naka-schedule ka oras na magbasa, alas 3 mag-ampo. Nga kay tanaw ni mo, alas 2:30 pa man. Quarter to 3. Nag-Facebook saka. Hantod nila ba itong episode number 23 sa Batang Quiapo? Gipislitin mo. Nga kay kiraman kayo. Nalinaw ka. Pagtanaw ni mo sa oras. Alas 6 na sa gabi. Marami kong email. Sabi na karon, social media. Kompetensya sa pulong sa Diyos. Daghang tayo nakuha usahay diha mga igsoon ko, but we forgot to hear, to read the Word of God. Ito na, praise the Lord. Mapaywali sa Facebook ko, so okay po. Ito na, amen. Ito na, praise the Lord. Ambot na akong ipasabot mga igsoon ko sa atong mga kinabuhi. Tugutan nato nga ang pulong sa Dios maoy mo mando ani. Tugutan nato nga ang pulong sa Dios maoy mo giya ani. Sa matagalan nga atong pagalakan, let it be nga dunay pulong sa Dios nga maoy mahimong kahayag. Amen. Don't, it shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all what is written therein. Natoy usa ka influencer inon paniha, nagtuon ko og Biblia dili para mamaster ko ug na ako'y kadibate, kundi nagtuon ko og Biblia para ako ning i-apply sa akong kinabuhi. Ganun, hingog, amen. Magpantay ta. Kaya mo ni Pastor Mario, knowledge pops up. Kanindaghan na kag kahibalo, usay mahambugiro na ka. Ganun, hingog, amen. Labi na di ta mag-iahan sa bala at espiritu. Kung daghan na tayo kahibalo, say mudako na ka itong ulo, mo-pop up na. Malang importante na kay kahibalo ug na kay kaalam nga gikan sa Dios unay espiritu nga mugiya nato. Ito na aming amen. So it is the Word of God na mahimo natong guide, na mag-lead nato. In 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong,
alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Hello. Diha sa lang ayo sa ibang. Kung saan ang tibuok daw ng kasulatan gituga ug may kapuslanan alang sa dili nga nang tudloon ka. Pagpanudlo ino sa English for reproof. Tudluan ka, murag turkay pa. Tudluan pa ka sa sakto nga dalan. Oh, dili ta sir, waya ta. Pag may ang turkay nga waya, ayaw tuo. Sunod ka sa waya. Matas mo, paano nan mo na daghan mo. Dili ta sa waya. Oh, waya. Ingon ko, tuo na pud ta. Tuo. Kay kung moadto ka sa waya, adto ka sa pagsak padulong. Tanan mo kami. Asa lang kang bukira maabot anak. Ngayon gag-ason ka. Nasaad naman ko. Alangan, wa man ka naminaw sa imong tour guide. Ang tanan niyo, amen. Gitudluan ka nga maunay buhata, wa man ka naminaw. Hello. Ang pulong sa Dios pagtudlo nato nga kung gusto tang magpalampuson, kung gusto tang madawat ang panalangin na gikan sa Dios, magkinabuhi ta sa pagkamatarong. Maunay gitudlo sa Biblia. Kung nabasa ganiha, katong gi-play ni Love ang Bible app, yung mga Proverbs chapter 10 verse 3. Si Jehovah dili mo tugot sa kalag sa taong matarong nga mabuto. The Lord does not let the righteous go hungry, but He thwarts the craving of the wicked. Apan ipahilayo niya ang timuha sa Lord. Doon nagay benepisyo, doon nagay nindot nato nga maangkon o babatunan sa dihang magkinabuhi pa sa pagkamataro. Hello. Malikamo ta sa pagkinabuhi nga matarong. Dili lang panahon nga dunay tao nga makakita. Dili lang sa panahon nga naatas panibahol, pero sa panahon nga mag-inusama na lang ta. Malikamo gihapon ta nga ang atong una-una, ang atong tinguha, ang atong mga desire o mga plano. Sintro o haog gihapon ni sa kabubuton sa Diyos. All is given for reproof, for correction. Balik ka sa Timothy lang. For correction, for instruction. Yung ba niya? Pagpanudlo alam sa pagpamadlong. Say, na ibang mga tao kung mabadlungan, na yun ka mag-slide. Inordala na mo sa tour guide, padulong mo sa Mount Maniayaw. Na ay tour guide ninyo. Isa man ang si Panugway diha, kabaw nga balik-balik sa Maniayaw. Mga nice dito nga tour guide. Kitaan ka dito nga nang lasik ka. Ingon ang tour guide, ayaw pang lasik. Masakpan ka sa tag-iyak, kapitan ka. Di, nabadlungan ka. Nya, nang luod ka, di balik na lang ka, ulit ka. Huwag ka kaabot sa imong destinasyon. Ang banan, yung amen. Dagay mga tao nga kung mabadlungan sa pulong sa Diyos, mabagslide na dahil. Di na dahil masimba. Nga, ano na hiluman na? Ha? Ingon si Kristo kay Pedro. Ikaw, Pedro, mong talikod, bapod mo, sama ang pagtalikod sa kadaghanan. Ingon si Pedro, Lord, kung mo talikod mi, asa man mi mo adto. Ikaw lang ang nagtudlo sa dalan ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Daghan to mga tao nagsunod-sunod di Kristo, pero ako man ato gusto lang
Makaana ba? Gusto na makakaon niya, gusto na milagro. Dili magkinabuhi na pagkabatarong. Pero sa dahil nagsulti, nagsugod si Kristo sa mga butang na espirituhanon, wala na nakasabot ang mga tao. Mga tao. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Si bisag isang mukhaon sa akong unod, mabuhi. Mga tao, hindi mo umatani kayo. Wala sila kasabot. Di sila kasabot sa mga espirituhanon na butang. For they are desiring fleshly things. Di kita makasabot sa mga espirituhanon butang kung unod-unod ta. Kung Kristiyan lang ta. Hello! Kini pagpangalaga na to, dili lang kay para na ay masulod ani, kundi para sa atong espirituhanon, para sa atong kalag. Hello! All scripture is given for reproof, for correction, for instruction. Instruction in righteousness. Pag matuto sa pagkamataron, instruction ng ta sa pulong sa Diyos. Hello? Kabalo man mo, kasayo ba mga dili ginako ni pirmi ginadala sa akong mga pagwali. Pero tugutin ko niya ako ng lakbitan. Instruction ng beta sa pulong sa Diyos. Ganahan tagpanalangin, ba may lingog dili? Hindi. Kung panalangin, pastor, makasimba ako. Dahil rapos Ginoo, okay na. Kung panalangin, ihatag na lang sa uban. Nabay anak din eh. Wala. Nguyang ko umong pa maganitos Ginoo, Lord, panalangin ko. Lord, punta na magaling kawas sa kuhaning kalisod, panalangin yung taon ni. Kung anak magalit ang maghangyo sa Ginoo, na-instruction ng Diyos. Basahan na lang ninyo sa Malakias 3:10 na ada instruction. Pero sa hindi ka makasunod. Instruction. Hello. Tanan, mingo amen. So, instruction natin. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. That's an instruction. And all these things shall be added unto you. Hello. Dili man po na pwede na ito i-apply sa tanan nato. According to our capacity, mapod di makapwedeng tagaan sa Ginoo airplane kung di ka kabalong magpalumhad. Nang amen. Magpanibasurumpan, maximize your capacity. Kung gusto kang panalanginan sa Ginoo o sakyanan, pagtuon o drive, paghimo na daag, parkinganan. Kung gusto kang tagagas, Ginoo barko, pagtuon o drive, subdis pambot. Hello. Pwede ka, ako anak si Amira. Palitan ba rin ako nagmotor. Kabalo ko di na kabalo mo dive. Ibangga rin ang motor niya. Di ba? Saan ba kabalo pastor kung di mo palitan? Tuon po na. Daman, bakit naman siya capacity ka mo drive? Gamay pa man. Tanan yung himen. Gusto tagdako nga butang, pero ang atong pagtuo gamay. Hello. Kung gusto ka mangandoy og dagko nga butang, padaka ang imong pagtuo sa Dios. Hello. Doon ay instruction ng Dios. Doon ay pulong sa Ginoo nga makiliya kanato. But anyway, maangkon man nato ni butang o di maangkon. Wala ni kalagbigitan sa atong kaluwasan. Wala ni kalagbigitan sa destinasyon na atong padulgan. Ang importante, magpabilit ang tinunanon
Kay mga pangandoy, gusto kang nindot nga balay, way daotan na. Gusto kang maayo nga trabaho, way daotan na ang mga igsoon ko. Pero kung dili man na i-grant sa Ginoo, ihatag sa Ginoo nato, dili na mga butang na dunay kalambigitan sa kaluwas. Gusto kang asawa o bana, kung nga di na ihatag sa Ginoo, di na maka-impirno nimo. Dili requirements sa kalibutan na hinirang mga tao nga sige pangutana. Ano sa mga kamalanan? Kano sa mga kamalanan? Ay sagon. Amen. Ayaw ka malaka kung wala pa na diyan mo. Dili mo kinahanglan ang approval sa mga tao. Ang approval sa Diyos na pinaka-importante sa tanan. Usahay ma-disappoint, it will lead to anxiety and depression and disappointment, mga isoko. Kanang gusto nimo i-please, we approve ang mga tao. Kanang gusto nimo nga i-please, gusto nimo og approval sa kadaghanan, mag-lead na into disappointment. Sabtang kapanaw ta ining kinabuhi. Ang importante na dunay pulong sa Dios. Naghihirap. Maura man yun yung pinaka-importante sa tanan ba? Kini magkinabuhi ka nga pagkamatawan. Dili man yun importante nga na kay nindot nga mga katigayunan, mga kaptangan, na kay daghan katigayunan, na kay maayong barog ka panimalay. Dili man bonus sa mga na, plus factor na mga na. Ang pinaka-importante, naglakaw ka nga na sa pagkamatao. Mao niya nga kung i-assure ninyo before ka mag-end. Mao niya nga kung i-assure ninyo 100%. It is written in the Bible. Naghay bersikulo nga nagpaluyo kung magkinabuhi ka nga matarong dili yung kapasagdan. Dili yung kapasagdan sa Ginoo. It will benefits you and your next generation and to the next generation. Termina na akong isulti. Pugunti ko nga akong ibalik. Pasayo ako niyo nga akong ibalik. Ako kong pasalamat mga iso ko sa Diyos. Nga akong mga akuhan sila lulo, sila lula. Nahimo matinudanon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung nagtuog ko mga iso ko na ang panalangin, ang blessing sa Ginoo sa ilaha, abot di sa paman sa amo na henerasyon. It is Bible. Kung bilbong panalanginan kas Ginoo, maabot na bisan sa ikaw pa na henerasyon. But contrary to that, kung i-course mo ka sa Diyos, muapekto mo na bisan sa ikaw pa na henerasyon. Muna magpili ta, mga ginikanan na natin. Kung gusto kang mabutang sa maayong kahimtang ang inyong anak, magbatinod-anon ka ng mga lagar sa Diyos. Magkinabuhi ka ng matarong. Manikamot ka na magkinabuhi ng matarong. At umangaan sa Diyos. Kaya ang panalangin na ihatag sa Diyos ka na to. Ang favor na ihatag sa Diyos ka na to. It will affect into fourth generation. Nindutan ka na, nitaknaan sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It is God and His Word who will lead and guide us to the destination which is heaven. Mao'y hinungdan sa atong mga plano o timuha sa atong mga kinabuhi. Kanunay natong ikonsiderar pag-una ang Diyos. Kay makaapekto na sa atong mamahimong destinasyon kung kinsa ang naggiya sa imong mga desisyon. Kung nagdesisyon ka lang, sumala lang sa imong kaugalingon, and you don't consider the Word of God. Magbantay.
Kay sa tanan natin mga desisyon, doon ay konsekwensya. Usahay ang ato mga nahiaguman karon, it is just a consequence of our wrong decision before. Adisirta magmahay, adisirta mapuno sa mga pagmahay, adisirta mapuno sa mga kasakit o kagulanan o sa grabe nga pagmahay. Ikonsidera na nato karon ang Diyos. Sa atong mga lakang sa kinabuhi, kanunay natin i-consider, Lord, giyahe ko ning akong mga lakang. Kinahanglan manggidawaton pa kung muingon ang Dios nga dili dihanak, mali na ang imong gisubay. Kinahanglan humble ta nga musubmita. Yes, Lord, I accept. Mubalik ko, Ginoo, mubalik ko sa tulid nga daan nga imong ipasubay kanako, O Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Haring Solomon, mga igso ko, subok na pamalandungon. Gikan mga igso ko sa iyang prior years sa iyang pagkahari sa Israel, nagsubay siya sa kabubuton sa Ginoo. Pero sa dihang niligid ang mga panahon, nidaghan ang iyang mga katigayunan, nidaghan ang iyang mga panalangin, mga igsoto. Nakaasawa siya mga dili magtotoo, nakaasawa siya wala nangalagad sa Diyos. Nitipas siya ang dalan. He first offered into the altar of God. Pero sa iyang late na years as King of Israel, dili na sa halaran na iya sa Diyos siya naghalan, kundi dito na sa halaran sa mga Diyos-Diyos sa iyang kasama, sa iyang mga kasama. And he conclude, yung palinga sa Ecclesiastes, everything is vanity. Ang katigayunan, ang kadungganan, ang posisyon, ang tanan, kakawangan lamang. Nakay pangandoy, gusto ka makapasa o board exam, gusto ka makatrabaho o nindot nga trabaho, please take my simple advice from the Word of God. Unaha kanunay ang Diyos. Unaha kanunay ang pagkinabuhi na pagkamatalo. Gusto ka maglalampuson sa imong pagnegosyo, pagkinabuhi ka matarong at ubangan sa Diyos, kay panalipdan yung kas Ginoo, palambuon yung ka sa Diyos, panalaginan yung ka sa Diyos. Balik-balik na kuning ingon, siguro nakabantay na mo nga sa tanan ako mga pagwali sa pulong sa Ginoo, nagalambigit yung kinikalunay sa pagkamatarong kay sumilan ka mo, wala yung matarong, wala hindi matarong na makasunod sa halihan sa langit. Kung nangandoy ba tayo maadunahan, magantuya nga maadunahan ka uban ng pagkamatarong. Kung nangandoy magkakamagpalampusong ka sa imong pag-eskwela, magantuya panayuan sa Ginoo ka magpalampusong ka sa pag-eskwela uban ang pagkamatarong. Sa kapuslanan, nakalampos ka sa pag-eskwela, pero i-compromise ni mo ang pulong sa Ginoo. Walay dugong na iya sa Diyos, anak mo na. Ang gusto kang mabutang sa maayong sitwasyon sa Ginoo, uban ng pagkamatao, pagkinabuhi na pagkamatao, o
dili ta mamatarong, kung dili ta musunod sa iyahang mga pulong. We need to follow His words. We need to listen the instruction of His words. We need to listen the reproof from His words. We need to love the correction from His word. Kinahanglan mahigugma ta sa mga pagbadlong sa iyang mga pulong. Kinahanglan mahigugma ta sa pagtulin, sa pagtudlo sa iyang mga pulong. Kaya kung hato na mabuhat, I'm sure it will lead us to right